Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Alright, at ngayon nga po mga ka-review, eto no, Ontiveros at Romualdez pahiya na po umepal sa WPS, lalong kinainisan ng taong bayan. Yan mga ka-review natin. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, no? Mula po sa ating, mula po kay JSB TV PH, yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe na po. JSB TV PH, yan mga ka-review. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel at, no? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. At ito na nga po, huwag na po natin patagalin to. Sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan. At sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Anong nangyari kay Speaker Romualdez? For the first time, nawala ang mayoryang support sa kanya. Hindi na siya pinagkakatiwalaan ng mayorya. Bakit? Politika, politika, politika. Pati po sa panlabas na ating relasyon, wala po halos pakialam ang Pilipino. Sa West Philippine Sea, 7% lamang. Ang gusto nila talaga, yung panlabas na relasyon, paano magdudulot na mas maraming pagkain sa hapagkainan ng Pilipino. Hindi po yung girian ng girian. Akala nyo kung siguro, yung mga maka-Amerikano dyan na bulong kay Presidente, na kapag hinimok natin ang mga Pilipino na magalit sa China, malilihis yung issue. Pupunta doon sa China, makakalimutan yung issue. Kailangan pupunta na naman ang usapan sa usapin ng West Philippine Sea dahil sa pagbangga ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. Ngayon ay bumibida na naman si Ontiveros at si Migsubiri na tila gusto na nga nilang makipaglaban sa China. Dahil tila lumalakas ang loob nila sa pag-aakalang tutulungan tayo ng US. Samantalang, simula nang okupahin ng China ang ilang lugar sa Spratly Islands pati na sa West Philippine Sea, walang ginawa ang US para depensahan ang Pilipinas para sa panghihimasok na ito. Kaya naman, ayon sa komento ng ating mga kababayan ay hindi nga magawang i-liquidate ng mga congressman at senador ang kanilang MOOE gamit ng resibo hanggang sa huling sintabo. Tapos iniisipan nila na maaari tayong manalo sa isang digmaan. Wag niyong pagtakpan ng issue, di namin makakalimutan ang MOOE, liquidation by certification. Anong nangyari kay Speaker Romualdez? For the first time, nawala ang mayoryang support sa kanya. Hindi na siya pinagkakatiwalaan ng mayorya. Bakit? Politika, politika, politika. Ayaw po nila ng politika, ha? Ang gusto nila, solusyon doon sa malapit sa sitmura na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pangalawa, itaas ang sahod ng mga manggagawa. Pangatlo, magkaroon ng mas maraming trabaho. Yan po ang gusto ng ating kababayan. Pati po sa panlabas na ating relasyon, wala po halos pakialam ang Pilipino. Sa West Philippine Sea, 7% lamang. Ang gusto nila talaga, yung panlabas na relasyon, paano magdudulot na mas maraming pagkain sa hapagkainan ng Pilipino. Hindi po yung girian ng girian. Akala nyo kung siguro, yung mga maka-Amerikano dyan na bulong kay Presidente, na kapag hinimok natin ang mga Pilipino na magalit sa China, malilihis yung issue. Pupunta doon sa China, makakalimutan yung issue na malapit sa sitmura. Hindi po kahit anong gawin nyo. Pag ang sitmura po nagutom, gutom yan. Wala silang pakialam. So kung ano sinasabi nyo diyang pinag-aagawan yung mga isda at bato, ang kinakailangan nila, pagkain at nababang presyo ng bilihin. Wake up! So yan mga ka-review natin, no? May point din naman dito po si Atty. Roque, mga ka-review natin. Kasi hindi naman po lahat tayo yung Pilipino, no? Titira doon sa West Philippine Sea, mga ka-review. Di ba? Ang gusto po talaga ng taong bayan, di ba? Magkaroon ng murang bilihin po ng mga ka-review natin kasi marami pong umaangal na, no? Umiiyak dahil sa
ang tataas po ng bilihin natin. Okay. At ito nga po, no, dahil nga po dyan sa issue yan sa West Philippines, si mga karibyo natin, ito humingi pala si Hontiveros at Romualdez, no, patungkol po riyan. Pero yung ano po nila, yung extraordinary fund na para sana ibigay na lang sa Pilipino, no, ibigay sa mga mahihirap, kasi di ba, pera naman yan ng taong bayan. Kung kayo lang din naman ang makikinabang, ibigay nyo na po sa mahihirap, mga karibyo natin. Tama po ba? Oh. Napupunta lang sa mga pulpulutiko ito, mga karibyo. Dahil dyan sa extraordinary fund. So, iwas pusoy po ba? Sa palagay nyo po, umiiwas po ba sa issue itong si Romualdez at Reza Hontiveros? Kasi ngayon, tumututok naman sila sa West Philippine Sea, which is na, di ba? Kayo na po kayo na po yung bahala, di ba? Mga karibyo natin. Kayo po yung understand, kumbaga. Kayo po yung himay na mga sinabi ni Atty. Roque, mga karibyo natin. Kasi, parang common sense po, mga karibyo natin. Hindi naman, totoo po yun. Tayo, kung sino lang yung diba? Kung sino yung nakakaalam na may WPS pala, no, mga karibyo, sila lang yung may pakialam doon. Pero yung wala, mga karibyo, wala po sila talagang pakialam kung ano man ang mangyari dyan sa West Philippine Sea, diba? Ang gusto po nila, murang bilihin, tumaas yung sweldo para naman diba? Makaalalay. Yun nga po, mga ka-review, no? Sinasabi nila na hahagilap ng pera, no? Yung ating Pangulo, mga ka-review, no? Hindi naman sa inaan natin. Labas ng bansa para maghagilap ng pera, mga ka-review natin. Pero may pera naman pala, nandyan lang sa sa pondo ng extraordinary fund, mga ka-review. May pera naman pala eh. Diba? Para ano yun naman nila, makontrol nila yung mga presyo ng bilihin, no, mga ka-review natin. Alam niyo, mga ka-review natin, nagtataka lang ako kung may power ba yung Pangulo para, diba, para i-lessen yung mga prices para makontrol ba. Hindi talaga masaktan din yung bulsa ng ating mga kababayan, no? Up call po ito. Pero ito po ay alarm bells. Ayaw talaga ng tao ng politika. Makinig po ko dyan. Mga dati kong kasama sa Kongreso, huwag po kayo magpadala kahit kanino dyan. Dahil wala pong mangyayari kung tayo ay hay nako na lang ng hay nako. Sila lang naman po nakikinabang, mga hay nako dyan. Huwag na po kayo magpadala dyan. At tutok tayo dun sa mga panukalang batas na magre-resulta sa mas mababang presyo ng bilihin, mas maraming hanap buhay sa ating kababayan, at mas mataas na sahod. Kung gusto nyo pong umepal, dyan pong atupagin nyo. Hindi mga bagay-bagay na makakasilbi sa mga dayuhan lang. No? Wala pong pakialam yung mga tao dyan sa West Philippine Sea. 7%. Halos hindi pinansin. O bakit yung pag-uubusan ng panahon at pagod yan? Dito po tayo. Paano pababain ang presyo ng gasolina? Sinasabi nila, mahirap daw mag-angkat ng gasolina sa Russia dahil walang dolyares. Bakit? Meron ba tayong inaangkat na hindi dolyares? Kalokohan po yan, palusot. Wala naman tayong inaangkat na hindi dolyares eh. Talaga naman kaya importante ang dollar reserve dahil yan ang ginagamit natin sa pag-angkat. Ayaw nyo lang. Kasi ayaw nyo bumaba ang inyong mga kita. Napakalalaking kita. Ngayon ako po'y pumapasok dito sa indusang to. Alam po kung gano'ng kalaki mga kita ninyo. Tumataginting na 20 pesos po yan. Yan ang discrepancy ng landed cost doon sa pump price. 20 pesos po. Nagtatamasa ng husto ang mga oil companies dyan. Sinong bumabantay? Nagbabantay sa sambayanan? Wala. Tulog sa pansitan ng DOE. Ngayon, magtataka ba tayo na bumagsak ang trust rating at approval rating dahil nagtaas ang presyo ng bilihin, dahil nagtaas nga ang presyo ng gasolina? Tama po. Ukraine ang may kasalanan dyan. Pero ang hindi po tama, yung wala tayong magagawa. Bakit nagawa ng China? Bakit nagawa ng India na umangkat ng langis galing sa Russia? Kasi tayo,
sunod-sunuran sa mga Amerikano. Akala natin, ang bansa natin, teritoryo pa rin ng Amerika. Nung nag-impose ng sanction ng Amerika, abay, para tayong sunod-sunuran, Little Brown Americans, hindi rin kami bibili dyan. Miski mas makakabuti sa ating mga kababayan. Nako, gumising na po kayo sa katotohanan. Hindi po kayo ipaglalaban ni Uncle Sam. Wala po silang pakialam. Susulong nila ang pang-national interest. Tanging Pilipino lang po ang makikipaglaban para sa interest ng Pilipino. So yan nga po mga ka-review, no? May nag-comment nga rin po ng mga ka-review natin. Sabi niya nga po bakit wala daw pong kasamang Amerikano, no, kung alyansa talaga yung binanggang barko natin. Kung binanggaman yun, no? Bakit wala daw na rescue na Amerikano? Kung talagang alyansa tayo. Bakit daw, 'di ba, mga ka-review? Doon naman po sa sinasabi ni Atty. Roque about dito sa WPS at saka sa extraordinary fund, no? Sa palagay ko po mga ka-review natin, opinion lang po ito meron naman sigurong sa bawat ahensya ng ating gobyerno, 'di ba? Paras dito mga armed forces po ang naka-assign, 'di ba? Trabaho po nila 'yon. So dito naman sa atin, dito sa Kongreso, mga ka-review, mga Congress naman, diba, mga congressman naman, ang nag-aasikaso. So yun dapat, no, mga ka-review, dapat focusan talaga, yung kung ano po talaga yung needs ng taong bayan, kung ano po yung kailangan ng taong bayan, no, mga ka-review natin. Kasi, taong bayan naman po ang nagluklok sa inyo dyan. Kami po ang nag-elect, no? Kami po ang naglagay sa inyo dyan sa position nyo dyan, no? Maging Senado or Kongreso, sa House of Representatives, maging President, lahat po ng politiko, no? Taong bayan po ang nagpaupo sa inyo dyan. Ngayon, kung ano po naman po yung mga kailangan ng taong bayan, yung tutukan ninyo. Kung ano po yung iniiyak nila, no? Sinisigaw nila. Ano po bang sinisigaw? O kayo mga ka-review, ano po ba yung pinaka sinisigaw ninyo ngayon? Kasi mostly po ng na babasa or nakikita, napapanood, diba? Yung presyo po ng bigas, pataas ng pataas, no? Yung mga bilihin, kahit hindi bigas, no, mga ka-review natin, karne, baboy, manok, isda, pataas ng pataas ang presyo. Saang ano po ba yan? Saang sangay ng gobyerno? Na naka-assign. Diba sa Department of Agriculture? Sa DTI. DTI ba yung ng mga prices, mga ka-review? Yan. Dapat tutukan nila yung sinisigaw ng taong bayan. Kasi nagbibingi-bingihan naman kayo diba? Sinasabi na ng taong bayan na ito po yung kailangan namin. No? Ganito po ang kailangan namin para naman mag-survive kami, no? Kaso, diba? Imbis na bumaba ang mga presyo natin ng mga bilihin, mga ka-review natin, lalong tumataas. At ang sweldo po, steady lang, diba? Napakahirap budgetin, mga ka-review. Kung kayo po yung nagbabudget ng ng sinasahod, kung ikaw rin yung nagbabudget, talagang sasakit po ang ulo ninyo, mga ka-review natin. Ha? Kayo pong nanonood ngayon, mga viewers natin, ng mga ka-review natin. Ano po ba talaga ang gusto nyong unahin? No? Siyempre sa WPS, meron naman naka-assign dyan na mag-re-resolve dyan, di ba? Antay na lang po tayo kung anong magiging resulta. Pero dito po sa sinisigaw ng taong bayan ng mga presyo, ng bilihin, pababain, di ba? At yung sweldo, taasan, wala pong nakatutok. Oo nga, di ba, may binabalitang tataasan yung sweldo.
bakit may nagre-reklamo kung tinaasan? O yan nga ang problema mga ka-review natin Balitang balita sa TV na tataasan yung sweldo, yung sahod ng taong bayan, ng mga manggagawa. Pero bakit nagre-reklamo pa rin? Umaaray pa rin mga ka-review natin dahil nga po sa mahal ng mga bilihin, no? Well, anyway mga ka-review natin, kayo na po ang bahala, no? I-comment nyo na lang po kung ano po ba talaga. Well, talagang ano natin dito is iwas pusuit po talaga itong si Reza at si Reza at saka si Romualdez mga ka-review. Umiiwas dito sa extraordinary fund na ngayon ay kinakalkal ng taong bayan. Sinisingil ng taong bayan ang extraordinary fund. Kasi nga po, nako po. Bakit? Pinoproteksyonan sila ng resolution number 10 ni Lacson mga ka-review. Ay nako. Anyway mga ka-review natin, alam naman po natin kung kung papaano ito nangyari, no? Dahil po sa issue kay BP Sara dun sa confidential fund, yan tuloy nakalkal itong extraordinary fund na nako. Bilyones mga ka-review. Bilyones po ang pinag-uusapan. Well, anyway mga ka-review, naman po yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa issue ito, no? Alright mga ka-review natin, kung bago ko pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, wag din pong kalimutan i-subscribe si GSB TV PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.